Thank you very much, ladies and gentlemen. You're very kind to animals like us. Well, ladies and gentlemen, we are the Pork Chop Duo. Yes. I'm Porky, and this is Chappy. Salamat po. We're the local version of Minudo. Kaya lang, wala kaming patatas. I'd like to say good evening to our friends, to our distinguished guests, and most of all to the members of the Parents Teachers Association. Teka, sandali. Bakit na naman? Anong Parents and Teachers Association sinasabi mo dyan? O bakit? Anong mali ron? Pare, nandito ko sa ospital, mga doktor at saka mga pasyente ang ating audience ngayon. Alam ko. Yan ang hirap. Hindi mo ginagamit ang utak mo, pare. At bakit na naman? Tatanungin kita. Oh, Sa dami ng taong yan ngayon nanonood ngayon, nakakasiguro ka bang walang magulang ngayon dyan? kung sa bagay, Anong magulang sa English? parents, Parents. Nakakasiguro ka bang walang guro ngayon dyan? kung sa bagay, Anong guro sa English? teachers, Teachers. Pag pinagsama mo yung dalawang yun, anong tawag mo ron? association. Oh, di tama sinabi ko. O, ilagay natin tumama ka ron. O, anong mali ron? Pero kabilin-bilinan ko naman sa'yo, pag ang kaharap natin ay kapwa natin Pilipino, gamitin natin ang ating sariling wika. Alam ko yun. That's the formal way of greeting. Wala ko sinasabing hindi formal. Pero alalahanin mo sinabi ng ating dakilang bayani. Bakit? Anong sinabi ng dakilang bayani? Ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay hindi makakarating sa paroroonan. Tama yung umpisa mo, mali yung pangalawa mo eh. Ilagay natin nagkamalaw sa bagyo, pero yun naman ang pinapakiusap sa'yo. Pag tayo ay nasa nating lupa, gamitin naman natin at sariling wika. Sa bagay, parang may katwiran ka, no? Tignan mo ako. Ako ba'y narinig mo nag-English? Never! Buisit! Yan ang natutunan ko sa abroad. Ano? Abroad? Ha? Yang pangit mong yan tatanggapin sa abroad? Hoy, huwag mo kami makabamatahin kay mga pangit. At bakit? Kami may kasabihan. Na naman. Pangit man din at tukha sa tingin. Eh no? Nakabubuntis din. Hoy! Puro kakalukuhan ka ng mga babaeng nanonood dyan eh. Puro kabastusan. Kaya na sinabi ko sa'yo, nakarating ko sa iba't ibang lugar. O sige. Nakarating ka ng iba-iba. Saan ka naman nakarating, Aber? Nakarating ako ng Europe. Europe. Saan sa Europe? Nagpunta kami ng Venice. Hoy, maganda yan sa Venice. Nagtuloy kami ng Vienna. Yan, sa Vienna. Pumasok kami ng Frankfurt. Frankfurt. Tumuloy kami ng sausage. Hoy, ano sausage? Tapos pumasok kami ng Rome. Yan sa Rome. Saan sa Rome? Rome Poro 1, Poro 2, Poro 3. Buisit. Mga kwarto yan eh. Pare, bibilib ka sa makinarya doon, pare. Sa Rome? Oh. Bakit anong makina ron? Pare, doon meron nung nakita. Isang dahon lang ipinasok sa loob ng makina. Isang dahon? Isang tisap mata lang. Ano nangyari? Sigarilyo na. Ganong kabilis? Tapos minakita ko, pare, isang buong baka hinihila. Isang buong baka? Ipinasok sa makina. Yung baka? Paglabas, corn beef, dilata na. Ba, matindi talaga sa Rome, ano? Pero wala yan sa Pilipinas. Sandali. Wala pang ganyang makina sa Pilipinas, pare. Okay, mas matindi ang Pinoy. Chappy, mapapahiya lang tayo. Mas matindi ang Pinoy. Dito, sa Pilipinas? Oo! Bakit? Anong makina rito? Dito, isang hotdog lang ipinasok. Paglabas, bata na. Biset, ibang makina na naman yan. Passion. Bibilig ka, pare, Paris. O, kalokohan na naman yan. Totoo yan. Sa Paris? Oo. Bakit? Anong fashion sa Paris? Kung anong kulay ng buhok mo, siya rin ang kulay ng damit mo. Sabi ko na ba, kalokohan na naman. Nakita ko mismo eh. Ibig mong sabihin, ipinaparis yung kulay ng buhok sa damit? Oo. Halimbawang ganyang itim ang buhok. Itim ang damit. Pareho. Oo. Eh kung pula buhok. Pula rin ang damit. Eh kung dilaw ang buhok. Dilaw din ang damit. Eh paano kung walang buhok? Wala ring damit. Kaya may papasinsu ba yung ganyan? Puro kakalokohan. Sa Chicago. Bakit? Anong Chicago? Naka-invento ng isang uri ng chemical. Ihahalo mo lang sa metal. Makakain mo na metal. Sandali. Ibig mo sabihin yung metal, nilalagyan ng chemical, nakakain na. Chicago. Oh. Pues, magpunta ka ng Pangasinan. Metal mismo, walang chemical kinakain doon. Sa Pangasinan? Pangasinan, metal mismo, walang chemical. Anong klaseng metal? Metal basang ampalaya, metal basang kamote, metal basang papaya, bagot kumatis. Bullshit! Yan sinasabi siya, puro kakalokohan eh. Kaya dyan, nagagalit siya si Bert Marcelo yung kalokohan mo yan. Bakit naman magagalit sa akin? Naalala mo yung huling biyahe nating hatid saya? Ay, di ba't bago tayo sumakay ng aeroplano, nag-meeting tayo sa VIP room. Anong kabiling-bilin ni Bert Marcelo? Pagdating sa airport sa Rome, siya ang mauuna sa immigration sapagkat siya ang leader ng grupo. Akalay mo magpatiw na ka, hindi ka naman marunong mag-English? Oy, Pilipino yata to. Ano ngayon? Alalahan ng Pilipino, bago nagsalita yan, pinag-aaral mo na sa paligid niya. Bakit anong pinag-aaralan mo ron? Dalawa na una sa akin.
Ano? Isang British, Amerikano, pangatlo ko. Magagaling sa English yung mga yan. Tinanong ng immigration officer yung British, Anong tinanong? "Will you stay long here, sir?" Anong sagot ng British? "I'm afraid not." Kita mo, ang galing sa English. O tinanong ng Amerikano, "Will you stay long here, sir?" Anong sagot ng Amerikano? "Well, I'm afraid so." Galing talaga sa Ngayon English. tinanong ako, pangatlo ko sa pili, Ikaw na tinanong. "Will you stay long here, sir?" Anong sagot mo? "I'm not afraid." Patay. Mali yung sagot mo eh. Hindi, parang hindi ako natatakot saan ako makarating. Mali nga, yan ang hilsig. Banat ka ng banat, puro ka mali. Sa Dubai. Ayusin nila yung tanong nila. Yan ang nga sa Dubai, ganyan din ginawa mo sa Dubai. Anong sabi ko? Tol, hayaan mo mauna ako, pakinggan mo yung sasagot ko. Nagpatiuna ka na naman. Nung tanungin ka na official citizenship, anong sagot mo? Pilipino! Tama. Nung tanungin ka na natural mo, sagot mo? Cesarean. Ano si Saria? Tinatanong nila ako. Tumatanong ka kung tunay kang pinanganak na Pilipino. Diba ayusin nila yung tanong nila? Ayusin mo pakikinig mo. Kaya sa bullshit kasi hindi na ako sumama ng Singapore eh. Yan nga. Napasin ko na tayo punta ng Singapore, kayo nawawala. Hindi na ako sumama ng Singapore. Yan na nga. Saan ka nagpunta? Punta ako ng India. India? Oh, bakit? Bakit tinatanggap ng baboy sa India? Oo, tawa ko. Sige. Pero alam mo pare, may napansin ako sa India. Ano? Karamihan pala ng tao ron, merong pula rito sa noo. Kahit na dito, marami kang makit na naglipa ng ganyan. O alam mo ba kung bakit sila may pula sa noo? Hindi. Hindi mo alam? Bakit? Para malaman daw kung asado o bola-bola. Muset, tinamusyo pa yung tao eh. Nagbibiro lang ako. Sa India pare, nag-aral ako tinatawag na power of the mind. Power of the mind? Yung may tawag sila dyan, telekinetic ba o telekinetic? Basta may tele-eyes na yan. Yan pare, ang kapangyarihan ko. Naiintindihan ko usapan ng hayop. Porque usapan ng hayop, naintindihan mo? Naiintindihan ko yan. Wala nakapagtataka. Bakit? Kay baboy ka eh. Oo. Yung power of the mind. Oh, sige. Nakarinig ka na ba na pala nung kalapati nagliligawan? Hindi nga ako nakakaintindi niyan eh. Pare, yung palang kalapati yung pinakamahal na hayop sa buong mundo. Hindi rabbit? Kalapati. Ang galing ha. Pare, minsan naimbitan ako ng barkada ko eh. Aha. Si Glenn, kilala mo yung Glenn na yun? Si Glenn? Oo, maraming alagang kalapati pala yan pare. Aha. Narinig ko yung kalapating lalaki, nililigaw niya kalapating babae. Ang galing ha. At alam mo, sabi ng kalapating lalaki din sa babae, Aha. paturok! Paturok! Sabi ng kalapating babae, turok mo! Turok mo! Bullshit. Kako pare, hindi lang yan. Yeah. Naimbitahan ako, pyesa somewhere in Bulacan eh. Yan yung kay Ben. Kay Ben, Oo. pyesa sa kanya lang, niinom namin nung pare beer. Beer. Alam mo naman ang beer. Siyempre. Ang tendency niyan, jingle ka ng jingle. Siyempre. Nung tatakbo ko ng comfort room, ang daming tao. Iyan. Hindi ko na mapigilan yung pag-jingle ko. Iyan. Ang ginawa ko, takbo ko sa likod ng bahay. Sa likod. Doon ako jimingle. Iyan. Akala mo nang jingle ako, minaring ko tatlong hayop nagbubulungan sa likod ko. Tatlong hayop? Kambing, baka, tsaka yung pabo. Naintindihan mo? Ako pinag-uusapan pare. Naku ha. Alam mo sabi ng kambing? Iyan. Meh. Meh. Ha? Sabi ng baka, oo nga. Oo nga. Eh, ano sabi ng pabo? Yung pabo? Aha. Laki. Bullshit! Thank you very much. Mga kaibigan, kami nga pala humihingi ng pamanhin. Alam niyo sa itong kasama ko to, kasi nabalitaan niyo ba, ito ay nagkasakit ho noon. Dahil yan, sa sobrang inom, katakawan sa alak. Yung nga nangyari sa amin sa Rome, naalala ko, naka-check-in ho kami sa isang first class hotel, magkaiwalay ho kami ng kwarto. Kalahin niyo ba isang gabi kumatok tong si Chappie sa kwarto ko Porky! Nung buksan ko yung pinto, may daladalang isang boteng Johnny Walker. Ano na naman yan? Magiinuman daw kami. Ngayon nung nagiinuman na ho kami, napansin ko, namumutla na siya. Kaya sabi ko, Chappie, bumalik ka na sa kwarto mo at mukhang lasing ka na. Hindi ako lasing, kaya ko pa yan. Maya nagpaalam sa akin, paggamit ng comfort room, pinagamit ko. Alam niyo mga kaibigan, may tumatakbo si Chappie, sumisigaw, Porky, may multo sa comfort room. Paano magkakamulto sa comfort room? Nasa first class hotel tayo, nasa Rome tayo. Talaga namang may multo eh. Paano nga nagkaroon ng multo ron? Saan ka nakakita? Pag binubuksan ko pinto, umiilaw. Pag sinasara ko, namamatay. Pag binuksan mo yung pinto, umiilaw. Oh. Pag sinarado mo, namamatay. Oh. Lasing ka na nga Bakit? sa refrigerator ka umihi Refrigerator ba yon? Anong tingin mo? Kaya pala ang lamig ng simoy. Jose! Yan ang sinasabi ko sa'yo. Inom ka lang hindi mo makakaya Pero, ano yung nasabi ni Tito Dolphy, nagalit mo, nawawala ka. Saan ka ba nagpunta? Nasa Japan tayo. Alam mo naman tayo, medyo Pinoy, medyo pag malabas tayo ng bansa, gusto mo na magliwaliw. Naganap ako, bumili ako ng supot eh. Supot wala ka banda ng bag? Kapote. Hindi naman muulan doon Condom.
Marami dito sa Pilipinas, sa Japan ka ba naghanap? Pare, doon pala sa Japan, everything is okay, ah. Oo, alam mo, pagdating sa sex paraphernalia, sa Japan talagang legal yan. Maraming makintang tindahan yan. Aba, may nakita ko pare nagtitinda, dalawa, ang gaganda. Anong titinda? Nagtitinda mismo ron. Isang babae, dalawang babae mismo. Babae? Ang gaganda pare, isa nasa loob, isa nasa labas. Hindi ka ba nahiya? Abi, nahiya nga kung ginawa ko, medyo nagmatyag ako ng konti. Ngayon? Maya-maya may nakita ko par, Pinoy din, lumapit, bibili. Ng condom din? Oo. Ano nangyari? Ang sabi nung Haponesang nasa labas, do not be ashamed, here in Japan, everything is okay. Oh, tama, oh. Pagkatapos maya-maya pare, hinawakan ng zipper, binaba, tapos hinawakan. Bakit hinawakan? Para malaman ang sukat. Ah, Tapos sumigaw sa loob, this is small, you give me small. size small, oh. This is medium, you give me medium. Medium, nagbago. This is large, you give me large. Large, ha? No, forget about it. Just give me napkin. Bakit napkin? Nagkatalo, ganun lang. Eh. Buset! Puro ka naman kalokohan, eh. Kaya pala, may problema ako to, eh. Ano naman? Hindi si Joel, pero mo ng 200 mo, may sumutang ako nun, sinisingil ako, eh. Wala akong pera dito. Sige na, wala akong pera. babalik ko rin siya, mamaya 200 lang. Sa harapan ng maraming tao, pakahiraman mo ko eh. Kailangan na, 200 lang, pera mo na. Wala akong 200, 100 lang to. 100? Oo. Ako na 100. Oh. Yan, may kulang ka 100. Teka, sandali. Akin na muna. Oh. Magkano ang inihiram ko? 200. Magkano pera mo? 100. Akin na 100. Oh. Magkano kulang mo? 100. Magkano kulang ko? 100. Ito 100. Yan. Bayad ako. Bayad. Paano utang mo? Teka, sandali. Ano ba? Ulitin natin. Magkano ang hinihiram ko? 200. Magkano ang pera mo? 100. Akin na 100. Yan. May kulang ka 100. Oo. Magkano kulang ko? 100. Ito bayad ko. Yan. Wala akong utang. Wala akong utang. O, paano yung utang mo? Ito. Wala. Yan, nakala ko niloloko mo ko eh. Hindi. Ikaw ba naman lulukuhin ko? Pero alam mo pare, napansin ko ngayon laki ng pinagbago ng Pilipinas. Ano? Ba't mo nasabi na naman? Iisipin mo minsan na nasa EDSA ako, nakasaya ako sa bus eh. Siyempre, alam mo naman, pagka rush hour, punuan ng tao. Oo. Nakita ko yung matanda, nakatayo, wala mo na nagbibigay ng upo. Naawa ko eh. Grabe. Alam mo naman ako pare, pusong Pilipino ko, pusong Pinoy ako eh. Yan ang Pinoy talaga. Ginawa ko, tinawag ko yung matanda. Kako, pinapaupo ko doon sa upuan ko. Oo. Akala mo, imbis na magpasalamat, pinagmumura pa ako ng matanda. Matindi yan, mali yan. Mali nga, naku, kung maabot ko lang, uupahan ko talaga eh. Teka, sandali. Maaabot ko lang. Oo. Bakit? Nasaan ba yung matanda? Sa kabilang bus. Buisit! Hindi sabi ko siya, kumagandang loob mga ako. Pero alam mo ba, nabalitaan ko nagtayo ka rin ng business. Oo, nagtayo ko ng poultry. Poultry? Oh. Anong klaseng poultry? Poultry ng manok. Alam nga mag-poultry ako ng baboy. Hindi, ibig sabihin poultry ng bibi, pato. At saka pare, dun sa tinayo kong poultry, bibilib ka. Bakit mo sabing bibilog ka po? Isang manok lang po ng mga itlog para sa umaga ay 6. Pagdating sa hapon ay 6 din. Sa umaga, 6 sa hapon? Oh. Anong pinapatoka mo? Palit mais, pinaghalo. Walang kwenta yung sisiw yan, pare. 6 na itlog na sa umaga, 6 na itlog na sa hapon, mahina pa rin. Pare, yung manok ng tiyuhin ko. Ang manok nung kumangitlog. 3 dosena sa umaga, 3 dosena sa gabi. Oo, yan ang kalokohan. Yan ang sinasabi ko siya eh. Ano pinatutukan nyo? Purong mani. Paano nangyari yon? Yung manok ng tiyuhin ko, makita lang yung mani, labas ng itlog eh. Boy, siya. Sinasabi ko sa iyo. Nga pala pare, naalala mo yung biyahe nating hatid sa'yo. Nung mapunta tayo ng Spain, sa Rome. Sa Madrid? Sa Madrid ba yun? Oo. Yung merong arena doon, yung kanang mga bullfight, yung mga toro. Pare, may isang restaurant doon, matindi. Wow. Doon halos lahat ng mga nasyon pumapasok doon eh. Ba? Curious ako. Pinasok ko rin. Alam mo, matakaw ako eh. Oo, nawawala kayo. Nagkataon may Pilipinong waiter. Sabi ko, Brad, boss, ano yun? Ano yung specialty ninyo? Nakita kong umuusok ka, 2 bilog na malaki. Wow. Ay, yun ba, boss? Yun ang sisling yaro. Sisling yaro? Ako ano yung sisling yaro? Yun ang yag balls ng toro. Ba, masarap ba yun? Bigyan mo nga ako isa. Yan. Pare, nung matikmang ko, matindi. Matindi yan. Natalo yung mga sisling steak dito, yung mga... Filet mignon, T-bone. Wow. Pare, sarap. Halos araw-araw yun ang kinakain ko. Galing. Nung huling paalis na tayo, pumunta ako ron eh. Kaya parang minalas ako. Bakit? Nung umorder ako bumunting sa akin, ang liit lang, parang kalamansi lang ang laki. 2. Maliit lang? Sabi ko nga, waiter, boss, kaya naman. Bakit ganito ito? Ang liit-liit naman ang binigay mo sa akin ngayon. Boss, pasensya na kayo. Torero na dali. Bullshit! Marunong ka naman spelling. Spelling. Sige. Ano gusto mo pa spell? Spell committee. Committee? Simple. Committee?
Siyo! Dumadi! Sandali. Bakit? Huwag ka nagmamadali. Pag ikaw ay nagbabaybay, lalag mo ng damdamin yung feelings ng nauunawa ng lahat. Oh, kalokohan yung lagyan mo ng feelings yan kaya wala pag binaybay mo yan, pareho yan. Magkaiba yan. Pareho yan. Magkaiba yan. Magkaiba? Oh. Bel, ikaw nga, spell committee with feelings. With feelings? Oh, sige. Simple. Ladies and gentlemen, committee with feelings. See? Oh. Ay! Tite! Hoy! Wala kaintindihan kami. Puro kakalokohan eh. Pati mga bata niya, baka gayahin kasi ginagawa mo niyan eh. Pero pare, alam mo, nung tayo ay misang bumiyahe, pagpunta ng probinsya noon, Quezon na tayo, sinasabi mo. naalala mo para nagkaroon ng encounter? Ako, huwag mo nang paalalat. Ako'y kinikilabutan eh. Kaya ang ginawa ko pare, pagbalik natin ng Maynila, nagpa-insure kagad ako eh. Ikaw nagpa-insure? Oh! Ba pare, ingat ka sa insurance. Ba pare, maniniwala ka din insurance na pinasok ko eh. It has the longest coverage. Kalokohan. Oo, totoo pare. Ba't mo nasabing longest coverage? Bili mo ang coverage nila from birth to death? From birth to death. Oh. Oh, maiksi. Bakit? Yung sa kaibigan ko, pare, mas mahaba ron. Paano mo nasabi? Yung siya, from birth to death. Oh. Yung sa kaibigan ko, from womb to tomb. Mira no. mahaba. Birth to death, Womb to tomb. Mas mahaba na yun. Wala pa rin yan. May mas mahaba pa ron? Mas mahaba pa rin yung sa isang barkada ko. Anong sa barkada mo? Yung sa'yo, from womb to tomb. Womb to tomb. Yung sa barkada ko, from erection to resurrection. Sa bayaran. Sa bayaran. Ayan. Yung sa barkada ko. Alam mo, namatay yung kliyente ng gabi. Oh. Kinamukasan, first thing in the morning, inaabot ang cheque, walang 24 hours. Mabagal. Wala lang ang 24 oras. Namatay ngayon, bukas pa babayaran. Magang-maga, walang 24 oras. Kawawa yung tao. Mabilis na yun. Mas matindi pa rin sa barkada ko. Wala nang bibilis doon. Mas matindi yun. Ba't ano sa barkada mo? Yung barkada ko pare, sinamahan ko yan, pumunta kami ng Ayala, Makati pare, opisina. Umakyat kami ng 10th floor. Pumirma yun pare. Pagkapirma, nahulog na aksidente, nalaglag sa 10th floor. Nahulog! Pagdaan niya ng 10th floor, inabot na cheque. Buset! Puro kakalokohan na. Samahan mo ako ron. Nagsara ng araw din yun. Ano sinasabi ng mga oldies 60s, 50s? Ano Siya nga pala. Oh. Ang audience natin yung karamihan, mga manggagamot, mga pasyente. Ang Pinoy, alam mo yan, when it comes to music, ang pagmamahal niyan ay walang hangganan. Totoo yan. Aba, tignan natin ang audience natin ngayon, how far they can go as far as music is concerned. Sa papanang paraan. Kapag ang inawit ko yung nagustuhan nila, ng mga panahong 1950s and 1960s, malalaman mo yan sa pamagitan ng palakpak. Papalakpak sila. Ngayon, kapag inawit mo na yung nagustuhan nila, the same way, malalaman mo rin yan sa pamagitan ng palakpak. Ah, ang ibig mo sabihin, parang contest tayo, parang may ng palakpak. O ano, call ka? Mas maganda lagyan natin ng pusta. Sure. 1,000,000. 2,000, malapit sa katotohanan. O sige, call.